Sinabi ni Lance, Bennett, hindi na kailangang magsabi pa, dahil sobrang sama ng loob mo, gawin mo na lang sa akin. Papatayin ka ng damo. Sumugod si Bennett patungo kay Lance, si Bennett ay nasa sistema ng letigo, at ang mga letigo sa kanyang mga kamay ay tumangay na parang mga espiritong ahas. Naramdaman ni Lance ang malakas na pang-aapi sa kaharian na nagmumula sa katawan ni Bennett, tulad ng inaasahan, kung ang kabilang partido ay isang henyo o hindi, ang isang mataas na kaharian ay isang mataas na kaharian, at ang mapang-ipong puwersa na iyon ay sapat na upang hindi makahinga ang mga nasa mababang kaharian. Gayunpaman, ang kaunting mapang-ipong kapangyarihang ito ay hindi sapat upang hadlangan ang mga galaw ni Lance. Bukod dito, nakita rin ni Lance ang isang malaking depekto sa pamamaraan ng paghagupit ni Bennett sa isang sulyap. Hinamak ito ni Lance sa loob, upang maihayag ang napakalaking depekto sa isang galaw, ang antas ng pamamaraan ng paghagupit na ito, ay masyadong mahirap. Naisip ni Lance ang white flag, ang inner gate great perfection ng mga tao, isang solong paggalaw ng espada, walang anumang kapintasan ang makikita, ang antas ng pagiging perpekto. Si Lance ay nagbuntong hininga sa kanyang sarili sa kanyang nakaraang buhay, at pagkatapos ay tumingin sa antas ng letigo na ito Bennett, ito ay masyadong masama. Swoosh! Biglang isinagawa ni Lance ang Killing God Saber technique, 4-1. Isang slash diretso mula sa flow ng whip technique ni Bennett, ang flow ay isang depekto dahil doon ang kahinaan. Sa kabila ng mas mataas na kaharian at momentum ni Bennett na inapi si Lance, ngayon ang God-Killing Saber technique ni Lance, 4-in-1 ang namatay, at ang kapintasan sa kanyang whip technique ay biglang naging kapansin-pansin ng ganoon lang. Nagulat si Bennett at agad na nag-react, dahil kung hindi siya mabilis na mag-react, ang kanyang lower ribs out ay maaaring masugatan ng talim ni Lance, at siya ay masyadong mapapahiya kung siya ay nasugatan ni Lance sa gitna ng hawtian. Pababang Dragon Sword Technique, 4-1. Sa sandaling iyon, pumatay si Lance gamit ang isang espada mula sa isa pang butas. Dahil lang sa napakaraming butas ng whip technique ni Bennett. Ang unang website na Konshu 8. Net. Naging abala si Bennett. Sa sandaling iyon, si Lance ay nagsagawa ng Ghost Wheel Duel at dumating sa harap ni Bennett na may isang flash. Bang! Hinampis ni Lance ang likod ni Bennett. Sinipsip ng Sokong Power technique ni Lance si Bennett. Si Bennett ay mahinang nahulog sa bubong. Ngumuso si Lance sa kanya, basura. Ikaw. Si Lance ay hindi na muling tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay tumingin sa dalawa pa, sina Daryl, at sinabing, kayong dalawa, magsama kayo, hindi kita papatayin ngayon, ngunit hindi ako papayag. Pumunta ka rin. Nagkatinginan silang dalawa at nagsaanib puwersa para patayin si Lance. Ginamit ni Daryl ang club technique at ginamit ni Daryl ang sword technique. Inatake nila si Lance mula sa kaliwa at kanang bahagi. Sa kasamaang palad, si Lance ay namumuhi, dahil ang dalawang ito ay hindi kasing lakas ni Bennett. Hindi alam ni Lance na si Bennett ay nasa top 20 ng ika-4 na taon na Supreme Student List, ngunit sina Daryl at Merlin ay 100 lugar ang layo. Bang! 3 segundo lang ang inabot ni Lance para talunin sina Daryl at Merlin. Wow! Sigaw at sigaw ng lahat ng manunood sa paligid. Karapat-dapat si Lance na maging Lance. Ang toro ay isang toro, isang ika-4 na taon ng How Days Middle Stage Expert, ngunit napakadali niyang natalo. Ang karamihan ng mga nanunood ay hindi alam na si Lance ay hindi naglabas ng lakas. Sinabi ni Lance, Bennett, Songdan. Merlin, hahayaan ko kayong umalis ngayon, mag-ingat kayo. Agad na sumigaw si Lance sa lahat, ang mga taong gustong pumatay sa akin sa pagkakataong ito ay higit pa sa kanilang 3, ang mga hindi ko pinangalanan, tandaan mo lahat, huwag mo akong subukang pukawin, kung hindi. Kahit teacher ka sa Martial Arts Academy, bubugbugin at pupulutin pa rin kita, sana maalala nyo itong lahat ng estudyante pati mga guro. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad si Lance. Nagulat ang mga estudyante sa eksena, isinama lang ni Tangtang ang guro sa mga salitang iyon. Tila wala sa mga mata ni Lance ang mga guro ng Martial Academy.
Sa sandaling ito, maraming mga guro sa eksena ang nakakaramdam ng labis na kalungkutan. Siyempre, ang dahilan kung bakit isinama ni Lance ang mga guro ay dahil may ilang guro sa mga taong nagtangkang pumatay sa kanya. Bukod dito, si Lance ay nakatanggap na ng balita na may 2 guro na gustong pumatay sa kanya. Ngunit si Lance ay nagbigay mukha sa 2 gurong ito ngayon nang hindi sila pinangalanan. Ang layunin ni Lance na talunin ang 3 Bennett sa harap ng lahat ay napatayin ang manok bilang babala sa iba, umaasang mas maging maingat para sa kanya ang mga may ganoon pa ring plano. Gayunpaman, sinabi ni Lance na naalala siya ng lahat ng mga estudyante at guro, na talagang ikinagalit ng maraming guro, lalo na sa mga orihinal na nagplanong patayin siya kapalit ng gantimpala. Bumalik si Lance sa tea room ng Genius Restaurant at nagpatuloy sa pag-inom ng tsaa at pakikipag-chat sa kanyang mga kapatid mula sa kanyang Marshall Group. Lance, ikaw ay tunay na aking idolo. Sabi ni Sheena na may kasiyahang pagsamba. Oo, Lance, napakagaling mo. Sa iyong kasalukuyang lakas, maaari ka pang mag-apply para sa graduation. Gulat na sabi ni Lance, hindi naman, gagraduate ka na. Natalo na kayong lahat sa ika-4 na taon, siguradong makakapagtapos kayo, Marshall Academy, ang mga nakatapos ng 4 na taon, pati na rin ang mga may lakas na umabot sa gitna ng hautian, naabot na ang pamantayan para sa pagtatapos. Lance, nasa early stage ka pa lang ng hautian, pero naabot mo na ang gitna ng hautian, pwede ka nang mag-apply para sa graduation. Haha, walang pagmamadali. Ngumiti si Lance. Sama-samang naghapunan si Lance at ang lahat, at alas 9 ng gabi lang umalis ang lahat. Hinawakan ni Lance si Sally sa kanyang kaliwang kamay at si Elsa sa kanyang kanang kamay habang naglalakad sila sa daanan ng campus. Sinabi ni Sally, walang dapat mag-isip na patayin ka ngayon. Umiling si Lance at sinabing, hindi ko alam ang tungkol dyan, ang mga sekreto ng martial arts sa ika-7 baitang ay nakakatokso pa rin sa ilang mga tao. Narinig ko na ilang mga guro sa Martial Arts Academy ang lumipat upang patayin ako, sana pagkatapos na maging ang babala ko sa publiko ngayon, ang mga gurong lumipat para patayin ako ay makaka-atres sa bangin. Sinabi ni Elsa, kung talagang may mga guro na lumipat upang patayin ka, talagang nasa panganib ka. Ang mga guro ng Martial Academy, maliban sa mga espesyal na departamento, ay karaniwang nasa antas ng Hautian Perfection. Pati na rin ang Great Perfection. Tama. Tumango si Lance, mga guro ng Hautian Perfection at Great Perfection, siguradong hindi na sila makikitungo ni Lance ngayon, kahit nahuli na sila Hautian, si Lance ay hindi na lang mapatay, ngunit ito ay sobra na. Mahirap talunin, halos imposible, 2 kaharian ang layo, ang mapang-api na kapangyarihan ng kaharian na iyon ay gagawing walang silbi ang anumang makikinang na galaw ni Lance. Sa sandaling ito, sa isang villa ng guro ng Martial Academy. Sa isang basement, isang guro na may nakakatakot na hitsura at mga kalamnan sa buong katawan ay nagsasanay ng lakas ng kanyang braso sa pamamagitan ng pagbubuhat ng daan-daang libra ng mga bato. Bumaba ang isang babae. Narinig mo ang babala mula kay Lance ngayong gabi. Sabi ng babae. 572. Siyempre narinig ko, itong si Lance, wala na siyang pakialam sa mga guro ng Martial Arts Academy, anong pala ka sa balon. Okay, let's get down to business with you now. Mr. Horizon want to see Lance dead, you know what to do. Walang pakialam na sabi ng babae, na para bang nag-uutos siya sa gurong iyon. Paano napansin ni Mr. Horizon si Lance? Ito ang negosyo ni Mr. Horizon, gusto ni Mr. Horizon na patayin si Lance, hinayaan mo siyang mamatay. Tama lang iyan, may naglagay kamakailan ng bounty sa ulo ni Lance, kaya parang magandang ideya na mag-cash sa isang 7th grade martial art. Sige, hindi na kita guguluhin pa, tandaan mo, huwag mong bigon si Mr. Horizon, si Mr. Horizon ay hindi bagay sa inyo at sa akin, kung hindi ka mag-iingat, maaari mong lipulin ang iyong siyam na angkan. Siyempre, gagawin ko ang anumang gusto ni Uniqlo na gawin ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit gustong mamatay ni Dokiwo si Lance, hindi dapat kilalanin ni Lance si Dokiwo.
Gusto ba ni Dukiwo na may mamatay? Kailangan pa ba niya ng dahilan? Si Lance ay masyadong sikat kamakailan, si Dukiwo ay hindi komportable na panoorin, iyon lang, sapat na ba ang dahilan? Enough is enough. Ang matipunong girong yun ay abala sa pagtango at pagngiti. Gabi na, natulog si Lance sa kama sa kwarto ni Elsa. Ngayong gabi, si Lance ay nananatili dito sa Elsa. Tandaan ang website na Konsyo 8. Net. Biglang iminulat ni Lance ang kanyang mga mata, nagulat sa pagkakatulog sa hindi malamang dahilan, at nakaramdam ng pagkabalisa. At si Elsa ay mahimbing na natutulog. Hindi alam ni Lance kung bakit bigla na lang siyang nalungkot, at ang pagkabalisa na ito ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagtulog. Agad na bumangon si Lance at tumayo sa harap ng bintana. Kakalakad lang ni Lance sa bintana nang makaramdam ng lamig ang kanyang katawan. Tila alam ni Lance kung bakit siya biglang nakaramdam ng pagkabalisa, isang pagkabalisa na gumising sa kanya mula sa kanyang pagtulog. Sa sandaling ito, isang maitim na anino ang nakatayo sa tapat ng bubong, nakasuot siya ng itim na damit panggabi sa buong katawan, isang pares ng madilim na mga mata ang nakikita, nakatingin sa silid na ito ni Elsa. Sa kadiliman, ang madilim na mga mata na nagdulot ng takot kay Lance ay isang pares ng nakamamatay na ilaw. Ipinikit ni Lance ang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa tapat ng bubong, at nakaramdam ng lamig sa kanyang katawan. Ito ang taong dumating upang patayin si Lance. Noong una ay inakala ni Lance na nalampasan niya ang krisis sa pagpatay na ito, ngunit ngayon ay tila mali si Lance, o labis na minamaliit ni Lance ang kasakiman ng ilang tao. Swoosh! Biglang iwinagayway ng lalaki sa tapat na rooftop ang kanyang kamay, at isang underhanded na salata ang lumipad patungo kay Lance. Ang dart ay bumaril sa balkonahe ng silid ni Elsa, ngunit hindi tumama kay Lance. Sumimangot ng malalim si Lance at tumingin sa kabilang kalye, biglang binuhat ng lalaki ang isang taong nakatapak sa kanyang mga paa, pagkatapos ay mabilis na lumipad palayo sa malayo. Agad na nakita ni Lance na ang babaeng karga-karga niya ay si Sally. Ang kabilang partido ay tila nagnanais na hayaan si Lance na matuklasan kung sino ito, kaya nang binuhat niya ito sa kanyang balikat, sinadya niyang iharap ang mukha ni Sally kay Lance. Shit! Hindi man lang naisip ni Lance na habulin siya. Stop! Sigaw ni Lance sa kanya. Hindi alam ni Lance kung sino ang ibang tao, ngunit maaaring ito ay isang taong nagtatangkang pumatay sa kanya, at kung hindi mali si Lance, ang taong ito ay tiyak na isang guro mula sa Martial Arts Academy. Nag-alab ang puso ni Lance, talagang pinapatay din ng mga guro ang mga estudyante, napakagandang mundo ng lahat ng uri ng tao. Ngayong gabi, na nakatakdang maging isang walang pangyayaring gabi, inaresto ng kabilang partido si Sally bago kumilos, halatang handa siyang dumating dahil may mga. Nang dumating na ang paghahanda, kung gayon, dapat siyang magtiwala sa pagpatay kay Lance. Kung si Lance ay makakaligtas sa gabi ay hindi pa rin alam. Gayunpaman, kinailangan siyang habulin ni Lance dahil nakuha na si Sally, at gayon din, wala nang karagdagang oras si Lance para mag-isip at pumili, dahil determinado na ang kabilang partido na patayin siya, kung si Lance hindi sumunod, pagkatapos ay tiyak na pinatay niya si Sally, at walang paraan na palayain niya si Sally dahil lang hindi siya hinabol ni Lance. Siya! Ang apoy sa loob ng Lance ay nakatambak na parang bundok. Gayunpaman, napakalinaw din ni Lance na ang beong ito, natatakot ako, ay talagang papatayin siya, ngunit walang pagpipilian si Lance. Napakabilis ng paglipad ng lalaking nakasuot ng itim sa harap, at sa kabila ng katotohanang may dala siyang lalaki ay napaka-flexible pa rin niya. Hindi nagtagal, umalis sa hanay ng Martial Academy, si Lance ay walang ideya kung saan siya nakarating, ito ay parang napakalayo na lugar. Hindi na kailangang pangalagaan ni Lance kung nasaan ito ay tiyak na isang lugar kung saan mayroon itong lalaking nakaitim. Nakaplano na. Tumigil ka, hanggang saan mo ba talaga gustong tumakbo? Galit na galit si Lance, sinubukan ni Lance ang lahat para makahabol, ngunit hindi pa rin niya magawa, kahit na unti-unting lumalapit ang distansya. Sa huli, mabilis na pumasok ang anino sa kanyang harapan sa isang kuweba sa loob. Maaaring may mga bitag na sa loob ng kuweba na ito, ngunit mayroon bang puwang si Lance para makapag-isip?
Hindi, agad na hinabol ni Lance ang kuweba. Itim ang kuweba at walang makikita. Gayunpaman, hindi ito masyadong mahirap para kay Lance, dahil si Lance ay maaaring lumaban ng nakapiring ang kanyang mga mata, at ang kanyang pagkabulag ay hindi makakaapekto sa kanya. Si Lance ay nasa kadiliman at agad na ikinulong sa kabilang partido. Sa sandaling ito, inakala ng kabilang partido na hindi siya nakikita ni Lance, nakatayo siya sa isang sulok ng kuweba, na parang gusto niyang gumawa ng biglaang pag-atake at bigyan muna ng biglaang pag-atake si Lance. Hindi iyon. Siya ay hindi sapat maliwanag, ngunit alam niya na si Lance ay isang henyo, kahit na siya ay napakaraming kaharian na mas mahina kaysa sa kanya, hindi siya nang ahas na baliwalain ito, at kung pipiliin niyang pumatay, kailangan niyang pumatay. Ngumuso si Lance sa kanyang puso, nakalok na siya sa kabilang party. Sa pag-arte na parang hindi niya napansin, tumalikod si Lance sa kabilang partido, pagkatapos ay dahan-daang lumapit. Dahil gusto ng kabilang partido na atakihin muna siya sa kadiliman, maaaring gawin din ni Lance kung ano ang mayroon siya. Si Lance ay direktang tumalikod sa kabilang partido at lumapit sa kanya. Kung paanong si Lance ay halos 2 metro na mas malapit sa kanya. Sa dilim, isang malamig na kumikinang na espada ang tumusok sa likod ni Lance, ang espada ay napakabilis. At si Lance ay binibigyan na ng buong atensyon ang kanyang mga galaw, kaya sa sandaling ginawa niya ito, si Lance ay biglang lumiko, inihagis ang Ghost Will Decision, at nag-flash sa kanyang harapan. Shoo! Sinaksak ni Lance ang dibdib ng kalaban, at ngayon ay biglang nalaman ito ng kalaban, nagulat ang kanyang puso. Dang! Ang espada ni Lance ay natangay ng espada ng kabilang partido sa isang iglap. Sa sandaling ito, si Lance ay natakot dahil siya ay nasa isang sitwasyon kung saan siya ang may kapangyarihan, ngunit wala man lang siyang natamo kahit isang saksak sa kanyang dibdib, at nakabuka pa rin siya ng kanyang espada. Swoosh! Sinaksak ng kabilang partido ang isang espada sa lalamunan ni Lance matapos iwaksi ang kanyang espada. Ito ay mabangis, at walang kahit titing na putik na kumalagkad. Bukod dito, ang kanyang momentum ay napakalakas kaya naramdaman ni Lance na siya ay nakadapa sa isang bato, na nagparamdam sa kanya na medyo napipigilan sa paggalaw. Pumihit si Lance sa pwesto, ang kabilang partido ay maaaring masyadong maitim para saksakin si Lance, at agad na tumakbo palabas ng kuweba kasama si Sally sa kanyang mga braso, marahil ay nalaman ng kabilang partido na si Lance ay mas sensitibo kaysa sa kanya sa kadiliman, at ang dilim ay higit na nakapipinsala sa kanya. 573. Hindi man lang gustong mag-isip ni Lance na makahabol. Gayunpaman, si Lance ay nakaramdam ng bahagyang pananakit sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, at ang kamay ni Lance ay nakaramdam ng kaunting dugo. Bagamat hindi nasaksak si Lance, ang kanyang balat ay tinaga pa rin ng sword chi ng kalaban. Naramdaman ni Lance na ang lalaking nakaitim na ito ay isang Hautian Great Perfection level. Imposible para sa isang tao sa antas na ito na lumaban sa kasalukuyang early Hautian realm ni Lance, kaya hindi pa rin sinaktan ni Lance ang kabilang partido sa ilalim ng uri ng mga kondisyon na pabor lamang sa kanya, ngunit sa halip ay nasugatan ng espada ng kabilang partido. Ngunit hindi na ngayon ang oras para isipin iyon, kailangan ni Lance na ibalik si Sally, kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan, at malamang na siya ay talagang mamatay. Binuhat ng lalaking nakaitim na iyon si Sally at dumating sa loob ng isang makitid na kalsada sa bundok, pagkatapos ay huminto at itinapon si Sally sa lupa, humarap kay Lance na may hawak na espada, na parang handa na siyang opisyal na patayin si Lance dito. Galit na sinabi ni Lance, kung hindi ako nagkakamali, isa kang guro sa Martial Arts Academy, at bilang isang guro, pinatay mo ang isang estudyante para sa kapakanan ng 7th grade martial arts na iyon sa distrito. Ang kabilang partido ay nagsalita at nagsabi, Lance, walang silbi ang magsalita ng marami, ang sisihin ka lamang sa pagkakasalan ng isang tao at pag-alok ng gantimpala para sa iyong ulo, hindi makatwiran na sisihin mo ang sinumang gustong pumatay sa iyo, sino ang gumugol ng lakas upang patayin ka kung ang iyong ulo ay hindi inalok ng gantimpala. Mukhang hindi na kailangang magsabi pa, sabi ni Lance. Phew! Ang kabilang partido ay hindi rin masyadong kalokohan, tumatalon sa kanyang mga paa at agad na pinatay si Lance.
Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Isang malakas na tao na napakaraming antas na mas mataas kaysa kay Lance ang pumatay sa kanya. Naramdaman ni Lance na parang isang meteorite ang bumabagsak mula sa langit, at ang pakiramdam ay gusto siyang malagutan ng hininga. Ang espada ng kalaban ay napakalapit na kay Lance. Gustong umiwas ni Lance, ngunit hindi niya alam kung paano umiwas, ni hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Ang kabilang partido ay tila naintindihan ang pagpapakilala ng pagkakaroon ng espada sa kanyang puso, at ang kanyang kaharian ay ang Hautian Great Perfection. Si Lance ay hindi nakakakita ng anumang kapintasan, higit pa sa isang kapintasan, ni hindi niya makita ang trajectory ng malinaw na espada. Ito ay sadyang hindi isang labanan na kakayanin niya, anuman sa mga diskarte ng espada ni Lance ay kalabisan na ngayon. Pagkatapos, ang tanging magagawa ni Lance ay umiwas, hindi lumaban ng husto. Ghost Wheel Duel. Biglang nagsagawa ng Ghost Wheel Duel si Lance nang malapit nang maabot ng espada ng kalaban ang kanyang lalamunan, at biglang nawala sa ilalim ng espada ng kalaban. Lumitaw ang figure ni Lance ilang metro ang layo. Nang makita ng kabilang partido ang biglaang pagkawala ni Lance, ang talim ng kanyang espada ay biglang nagbago at muling napatay patungo kay Lance. Ang kanyang mga paggalaw ay mabilis na lumipad. Walang oras si Lance para isipin ito at agad na tumakbo patungo sa katawan ni Sally. Kinailangan ni Lance na hawakan si Sally at tumakas bago dumating ang kabilang partido para sa pangalawang pagpatay. Gayunpaman, si Lance ay 4 hanggang 5 metro pa rin ang layo mula sa katawan ni Sally, ngunit ang espada ng kabilang partido ay humawak muli sa kanyang likuran. Sigaw ni Lance at muling nagsagawa ng Ghost Wheel Determination, umiwas sa espada ng kabilang partido sa pangalawang pagkakataon, nang si Lance ay 1 metro lang din ang layo kay Sally. Sinugod ito ni Lance, binuhat si Sally at tumakbo. Ang kaharian ng kalaban ni Lance ay sobrang mapang-api na si Lance ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang kanyang espada. Si Lance ay mayroon lamang isang paraan palabas, tumakbo. Hinawakan ni Lance si Sally sa kanyang mga bisig at mabilis na tumakas pasulong. Agad na naabutan ng kabilang side. Swoosh swoosh. Ang kabilang panig ay biglang nagpadala ng ilang magkakasunod na darts. Hindi nakaiwas si Lance at nataman siya ng isa sa mga darts sa likod. Ang napakaling puwersang nagtulak sa katawan ni Lance ay nagdulot ng paglundag sa katawan ni Lance at halos matamba. There's no way I'll let you escape. This place is far away from the academy. You'll never have a chance to escape. Isang malamig at nagyayelong boses ang narinig sa likuran niya. Sally. Marahil siya ay nawalan ng malay, marahil siya ay namatay, si Lance ay walang oras o lakas upang suriin ang kanyang katawan sa sandaling ito. Naramdaman ni Lance na malamig ang katawan ni Sally, tiyak na may seryosong nangyari din sa kanya, malamang napatay na talaga siya. Si Lance ay may napakalaking puot sa kanyang puso, kung si Sally ay talagang namatay, kung gayon si Lance ay nanumpa na lipulin ang kanyang siyam na angkan. Ang kabilang partido ay napakabilis, isa pang espada ang umabot sa likod ni Lance, at ang likod ni Lance ay nakaramdam ng lamig. Hindi na naiwasan ni Lance ang kanyang espada. Pagkatapos, hindi na lang ito iniwasan ni Lance. Hinampis ni Lance ang espada ng kanyang kalaban. Ang pagiging passive sa pagiging aktibo, hindi bababasa. Ang aktibong pagrampa ni Lance ay magbibigay daan pa rin sa kanya na pumili kung Arlene bahagi ng kanyang katawan ang sasaksakin niya, ngunit walang garantiya na siya ay tatama sa isang mahalagang punto. Poof! Ang espada ng kalaban ay tumusok sa likod na tadyang ni Lance at lumabas sa kanyang harapang dibdib sa isang iglap. Ang kabilang partido ay halatang hindi inaasahan na sasaksakin ni Lance ang kanyang sari Arlene kagustuhan. Nakaramdam ng matinding sakit si Lance. Sa puntong ito, ang kabilang partido ay halos nakakabit sa katawan ni Lance. Hindi na nagdalawang isip si Lance at ginamit ang Sokong Power Technique. Sigaw ni Lance at hinawakan ang palso ng kabilang partido gamit ang isang kamay, baliw na sinisipsip ang kanyang kapangyarihan. Nagulat din ang kabilang partido, tila nakakita ng ganitong uri ng martial power sa unang pagkakataon. Gayunpaman, mabilis na nag-react ang kabilang partido, at agad niyang sinampal ang dibdib ni Lance, na ikinatulak nito.
Ang pisikal na pakikipag-ugnayan ni Lance sa kabilang partido ay lumuwag, at ang Socom Power Technique ay nawala ang target nito. Bagamat ito ay isang maikling pagsipsip lamang, ang bagong naubos na panloob na enerhiya ni Lance ay biglang nanumbalik. Sa halip, ang kabilang partido ay hinigop ng kanyang panloob na kapangyarihan at ang kanyang panloob na lakas ay bumagsak ng husto, gayunpaman, ang pagkawalang ito ay hindi seryoso sa kanya, ang mas nakakagulat ay si Lance ay maaaring maging napakalakas, na naging dahilan upang siya ay maging isang medyo nagseselos. Matapos maalis ang palad ni Lance, wala na siyang oras para mag-isip ng kahit ano at agad na muling nagsagawa ng Ghost Will Resolve, tumakas sa malayo. Sa pagkakataong ito, si Lance ay nagkaroon ng mas malaking tsansa na magtagumpay sa pagtakas, kaya't si Lance ay halos labis na nagpumilit sa paggamit ng Ghost Will Duel. Sa isang kisap mata, si Lance ay nakatakas na ilang daang metro ang layo. Naku, hindi natin siya hahayaang makatakas. Natigilan ang anino sa kanyang pagkagulat at agad na hinabol si Lance. Ngunit ang layo na ilang daang metro ay hindi maikli o mahaba, at ito na naman ang mga bundok kaya napakaraming mga hadlang. Nakita na ng mga mata ni Lance ang isang kagubatan ng bato sa kanyang harapan at tumakas patungo sa direksyon ng kagubatan ng bato. Si Lance ay hindi pumunta sa direksyon ng Martial Academy. Ang pagpunta sa direksyon ng Martial Academy ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Ang distansya na ilang daang metro ay hindi sapat upang suportahan siya upang bumalik sa Martial Academy nang wala nahuhuli. Gayunpaman, ang kabilang partido ay mabilis at naabutan kaagad. At ang labis na pagkonsumo ni Lance ng panloob na enerhiya upang gamitin ang Ghost Will Duel ay naubos ang kanyang katawan. Walang magawa, makakagat lamang ni Lance ang kanyang mga ngipin at ipasok ang pilak na karayom sa kanyang bungo upang pasiglahin ang kanyang potensyal sa buhay. Inumin. Sa wakas ay nakatakas si Lance sa kagubatan ng bato. Ang kagubatan ng bato ay lumiliko sa paligid at sa paligid tulad ng isang maze na pinakakapakipakinabang para kay Lance. Gaya ng inaasahan, ang mga lalaking nakasuot ng itim na humahabol sa likod ay nawalan ng track kay Lance, hindi alam kung saang direksyon tumakas si Lance. Napapadyak ang paa ng lalaking nakaitim sa galit. Huminto si Lance at idiniin ang kanyang mga palad sa pader na bato, naramdaman ang presensya ng isa sa pamamagitan ng tunog, pagkatapos ay pumili si Lance sa kabilang direksyon. 574. Matapos ulitin ito ng isang dosenang beses, Lance ay lumayo sa madilim na taong iyon. Mabilis na lumipad palayo si Lance, ngunit ang taong anino ay nawala na sa landas ni Lance at nakatingin pa rin sa paligid sa kagubatan ng bato para kay Lance. Matapos lumipad si Lance sa malayo, agad siyang huminto at nagtago sa ilalim ng isang nakatagong palumpong. Si Lance ay hindi fit para sa long distance na paglipad sa ngayon, ang kanyang katawan ay nasa isang kakila-kilabot na kondisyon, hindi lamang siya ay sobra-sobra, ngunit na-trigger din niya ang kanyang potensyal sa buhay. Pagkatapos magtago ni Lance, agad niyang ibinaba ang sali sa kanyang likod. Sali. Binigyan ni Lance ng pulso si Sally at napaluha si Lance. Talagang patay na si Sally, hindi nakakagulat na malamig ang kanyang katawan. Kinagat ni Lance ang kanyang mga labi upang pigilan ang kanyang mga hiyaw na kumalat ng napakalayo. Tumingin si Lance kay Sally, na ang mukha ay kasing putla ng papel, at hindi siya makapaniwala na totoo, na patay na si Sally. Isang napakalaking pot ang umusbong mula sa puso ni Lance, at ang mga piraso at piraso mula noong nakilala niya si Sally hanggang ngayon ay sumagi rin sa isip ni Lance. Nauna nang ginawa ni Lance ang muling pagkabuhay ng mga patay, hanggat hindi pa lumalamig ang temperatura ng katawan ng namatay, magagamit ni Lance ang kanyang mga kasanayang medikal upang buhayin ang namatay sa pamamagitan ng pagpapatibok muli ng kanyang puso. Gayunpaman, ngayon ang katawan ni Sally ay malamig at walang temperatura. Walang paraan upang bumalik sa langit. Ikinuyom ni Lance ang kanyang mga kamao ng napakahigpit, hindi nakakagulat na bigla siyang nagising sa kanyang pagtulog ngayong gabi, kaya ang puso ay nararamdaman. Noon dapat namatay si Sally. Niyakap ni Lance si Sally, na ang katawan ay malamig na, at ang mga luha ay umaagos na parang tubig sa bukal.
Gayunpaman, ano ang magagawa ng isang tao, kahit na alam ni Lance kung paano bumuhay ng patay, huli na ang lahat, ang temperatura ng katawan ay nawala na. Pinunasan ni Lance ang kanyang mga luha, ngunit agad itong dumaloy muli sa kanyang mukha. Sally, kasalanan ko ang lahat. Sumigaw si Lance, ngunit ano ang saysay ng mga salitang iyon? Sa nanginginig na mga kamay, naglabas si Lance ng maraming pilak na karayom at sinaksak ang mga ito sa buong katawan ni Sally. Hindi alam ni Lance kung ano ang kanyang gagawin, ang kanyang isip ay magulo ngayon, ngunit tila naaalala niya ang impresyon na ang kanyang master ay nagturo sa kanya ng pamamaraan ng pagpapanatili ng sigla, na kung saan ay upang panatilihin ang katawan ng namatay mula sa nabubulok, at pagkatapos ay gumamit ng yelo para pakalmayan ito. Pagkatapos nito, ang pagbabad sa namatay sa isang solasyong panggamot ay tila nakapagpapanumbalak ng mga pisyolohikal na pag-aandar ng namatay, at pagkatapos ay ginamit ang pamamaraan ng Resurrection of the Dead, mayroon ding 30% pagkakataong maibalik ang tibok ng puso ng namatay. Gayunpaman, ang antas ng pamamaraang medikal na ito ay masyadong mataas, hindi pa natuto si Lance ng ganito kalalim, hindi pa natutunan ni Lance ang unang hakbang, ang pamamaraan ng pagpapanatili ng sigla. Umiiyak na ngayon si Lance habang naglalagay ng mga karayom sa katawan ni Sally, ngunit ang utak ni Lance ay nalilito, at ipinapasok lamang niya ang mga ito ng hindi malay, ganap na hindi malay. Sa wakas, pagkatapos na maipasok ang lahat ng mga karayom, napagtanto ni Lance sa simula na ang pamamaraan ng pagpapanatili ng sigla na hindi pa niya natutunan noon, ay nagawa na niya ito ng hindi sinasadya. Pinunasan ni Lance ang kanyang mga luha, medyo hindi makapaniwala, tumingin muli, ito ay talagang tama, hindi niya natutunan ang pamamaraan na ito. Ngunit ano man ang mangyari, pinananatiling buhay ni Lance ang bangkay ni Sally sa ngayon, kung hindi, ang bangkay ni Sally ay mabubulok bawat segundo, sa napakababang antas lamang sa simula, pagkatapos ng 1 o 2 araw, ito ay mabaho, at pagkatapos, ang walang silbi ang mga immortal. Tumingin si Lance kay Sally, na matagumpay na napanaturalin buhay sa pamamagitan ng kanyang hindi malay na paghahagis, at sinabi sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, Sally, hindi ko hahayaang mamatay ka ng walang kabuluhan, ang bastard na iyon, kung ako, si Lance, ay hindi lipulin ang kanyang buong angkan, ipinangako kung hindi ako magiging tao. Sally, bubuhayin kita, gagawin ko. Nasa sakit si Lance. Ang sinabi, ngunit, si Lance mismo ay walang tiwala, ang huling medikal na pamamaraan na si Lance ay hindi natutunan sa kanyang nakaraang buhay, kahit na ang unang hakbang ng pamamaraan ng pagpapanatili ng sigla ay ginawa ng hindi sinasadya. Bukod dito, kahit na si Lance ay nagkaroon ng ginawa ito, gayunpaman, mayroon lamang 30% pagkakataon na ang bangkay ni Sally ay muling manumbalik ang tibok ng puso. Naramdaman ni Lance na nagdilim ang kanyang mga mata at ang kanyang buong katawan ay nawalan ng malay, na naubos na at pinasigla ang kanyang potensyal sa buhay, at sa wakas dahil sa pagkabigla sa pagkatay ni Sally, si Lance ay ngayon ay lubhang mahina sa pag-iisip at nahimatay hanggang sa mamatay. Nang magising si Lance, madaling araw na. Marami na ring naka-recover si Lance. Sally. Mabangis na tumingin si Lance kay Sally. Ang bangkay ni Sally ay nakahiga pa rin sa tabi niya, mapatla ng nyebe, hindi gumagalaw, at may ilang langgam na nakapatong sa kanya. Ah! Napasigaw si Lance sa sakit, lumuluhang dinudurog ang mga langgam hanggang mamatay. Binuhat ni Lance si Sally at lumipad sa direksyon ng Martial Arts Academy na may blankong mga mata. Biglang naramdaman ni Lance na ang kanyang buhay ay nawala ng layunin at kahulugan, at sa pagkamatay ni Sally, bigla niyang hindi alam kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Niyakap ni Lance si Sally at ginulo ang daan pabalik sa Martial Arts Academy. Ang Hare Krishna Shadow man na humabol kay Lance kagabi ay malamang na umalis ng matagal pagkatapos niyang hindi mahanap si Lance. Bumalik si Lance sa Martial Forest Academy, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang itinaboy kagabi at ibinalik ngayon ay isang bangkay. Bagamat mapurol ang mga mata ni Lance, alam pa rin niya sa kanyang sarili na ang pangunahing bagay na dapat gawin ngayon ay palamigan si Sally, at kahit na ginamit niya ang life preservation technique, kung sakali, ang paggamit ng pagpapalamig ay magagawa ang kalahati ng trabaho sa kalahating pagsisikap.
At ito ay magiging mas epektibo, at ang life preservation technique ay maaaring tumagal ng mas matagal. Dinala ni Lance si Sally sa bahay ni Professor Lin Han, si Lance ay makakarating lamang sa kanya sa puntong ito. Katok-katok. Bukas ang pinto at ang asawa ni Professor Lin Han ang nagbukas ng pinto. Hoy, Lance, ikaw pala? Pasok ka? Anong problema mo, girlfriend mo? Napakasama ng mukha ni Lance kaya medyo nakaramdam ng kilabot ang asawa ni Professor Lin Han nang makita niya ito. Tanong ni Lance, nandito ba si Professor Lin Han? Nasa research lab siya, o pupunta ako at tatawagan ko siya kaagad. Walang sinabi si Lance, ngunit agad na naunawaan ng asawa ni Professor Lin Han ang ibig sabihin ni Lance at tinawagan ang kanyang asawa pabalik. Maya-maya ay bumalik si Professor Lin Han. Lance, anong problema? Kailangan ko ng freezer, natural na yelo, hindi refrigerator, sabi ni Lance. Tumango si Professor Lin Han at tumingin kay Sally, na maaaring sabihin sa isang sulyap na wala ng buhay. Paano ito nangyari? Pinatay. Sabi ni Lance na may blankong mga mata. Sino yun? Hindi ko alam. Naikuyom ni Lance ang magkabilang kamao. Paano ito nangyari? May isang anino na lalaki ang dumating para patayin ako kagabi at dinala ako sa labas ng Martial Academy. Wala akong choice kundi sumunod. Ang lalaking nakaitim ay isang Hautian Great Perfection. Pinaghihinalaan ko na ito ay isang guro mula sa Martial Academy. Maingat, hindi nagpahayag ng kahit katiting na bakas, at determinado akong patayin. Sigurado akong isang tao ang nagtangkang pumatay sa akin para makakuha ng bounty. Yes. Pinatay pa niya si Sally, hindi ko pakialam kung sino siya, hinding-hindi ko siya bibitawan. Pulang dugo ang mga mata ni Lance. 575. Lance, iligtas mo ang iyong hininga, hindi na maibabalik ang kamatayan. Payo ni Professor Lin Han. Hindi, nasuri ko. Dapat ay pinatay si Sally sa pamamagitan ng isang palad sa loob ng kanyang katawan at ang kanyang mga ugat sa puso ay bumagsak. Ito ay hindi masyadong seryoso, kung siya ay nailigtas sa oras, ito ay ganap na hindi huli. Gayunpaman, sa oras na iyon. Hinawakan ko siya, ang lamig na ng katawan niya. Sabi ni Lance habang nakanganga ang mga ngipin. Kung gayon, napakaraming karayom ang naipasok mo sa kanyang katawan ngayon, oo. Tanong ni Professor Lin Han, ang kanyang Hearlin technique ay mas mababa kaysa kay Lance, kaya hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Lance. Sinabi ni Lance, ito ay isang pamamaraan sa pagpapanatili ng sigla na maaaring mapanatili ang sigla ng mga selula ng kanyang katawan, ngunit ang siglang ito ay hindi talaga sigla. Tulad ng isang bean, ang isang bean na napreserba sa sigla nito ay maaaring sumibol kapag itinanam sa lupa, ngunit ang isang butil na hindi napreserba ay hindi sisibol at malalanta. Ginagamit ko na ngayon ang pamamaraan ng pagpapanatili ng sigla upang mapanatili ang katawan ni Sally upang hindi mabulok ang kanyang katawan. Life preservation technique, ano ito at ano ang kahalagahan nito? Hinawakan ni Professor Lin Han ang kanyang ulo, hindi niya ito maintindihan. Mamaya, hahanapin ko ang lahat ng mga halamang gamot at hayaang magbabad si Sally, para ma-absorb ng kanyang katawan ang mga sustansya at pasiglahin ang kanyang sigla. Pagkatapos, sa sigla, posibleng bumalik ang temperatura ng kanyang katawan sa temperatura. Gayunpaman, mayroon lamang 30% pagkakataon na kung uminit muli ang kanyang katawan, kung gayon, maaari kong gawin ang pamamaraan ng Resurrection of the Dead upang maibalik ang kanyang tibok ng puso sa pagtibok, at pagkatapos, buhayin siya. Si Professor Lin Han ay nalilito, o tulala, talagang hindi nabalitaan, ang isang taong patay na ay maaari talagang buhayin sa pamamagitan ng life preservation technique, ang Raise the Dead technique, at sa wakas ay ibalik ito. Sa buhay, ito ay masyadong misteryoso. Siyempre, hindi mahalaga kung ito ay isang pamamaraan ng pagpapanatili ng sigla o isang pamamaraan na muling pagkabuhay, may mga mahigpit na kondisyon. Para sa pamamaraan ng pagpapanatili ng sigla, ang katawan ng namatay ay dapat na hindi pa nagsisimula ng anumang pagkabulok, hindi bababa sa loob ng 2 oras pagkatapos lamang mamatay.
Gamit ang Resurrection of the Dead technique, dapat mainit pa rin ang katawan, kung hindi, imposible lang. Ngunit, si Lance ay nagdusa ng sakit sa loob. Pero ano? Ngunit, ako kahit na ang life preservation art ay ginagawa lamang ng hindi sinasadya, ang mga hakbang sa likod nito, lahat, hindi ko pa rin alam. Masakit na sinabi ni Lance, ngayon, labis niyang pinagsisihan na hindi niya natutunan ang sining ng maayos mula sa kanyang tiyuhin. Noon. Ayos lang, siguradong kaya mo, ngayon dadalhin kita sa natural ice. Salamat. Ano ang magalang sa pagitan mo at sa akin? Dinala ni Linhan si Lance sa pribadong research room ng kanyang pamilya. Si Linhan ay isang manggagamot, kaya hindi kakaiba ang pagkakaroon ng natural na yelo, kaya naman hinahanap siya ni Lance. Ito ay natural na malamig na yelo na hinukay mula sa kailaliman ng manyeb na bundok. Inilagay ni Lance si Sally sa loob ng natural na yelo, tinitingnan ang kanyang hindi tumutugon na mukha, nakaramdam si Lance ng sakit sa loob. Sally, isinusumpa ko na ako, si Lance, ang magliligtas sa iyo sa buhay na ito, at kung sisirain ko ang pangakong ito, ako ay isumpa ng Diyos. Si Lance ay nanumpa sa katawan ni Sally. Tinapik ni Professor Linhan ang balikat ni Lance. Lance, huwag kang mag-alala, ligtas na iwan siya sa akin. Hindi rin magaan ang mga sugat mo, dapat mo munang gamutin ang sarili mong mga sugat. Nag-aalalang sabi ni Professor Linhan. Ayos lang ako, salamat, umakyat ka muna, gusto ko munang mapag-isa si Sally saglit. Good. Tanging si Lance lang ang naiwan sa underground research room. Tumingin si Lance kay Sally, malungkot at malungkot, ang buong katawan ni Lance ay agad ding nanghina. Nanatili si Lance sa underground research lab ng 1 oras, pagkatapos ay maingat na tinakpan ang katawan ni Sally at bumalik sa ibabaw. Hindi alam ni Lance kung ligtas para kay Sally na mapunta rito, ngunit wala nang ibang pagpipilian ngayon, kaya sigurado akong walang magiging problema dito sa pangkalahatan. Lance, kailangan mong kumapit, hayaan mo akong tingnan ang iyong sugat. Sabi ni Professor Linhan. No need, I'm fine, aalis muna ako, baka dumating ako anytime. It's fine. Here's the key to my private research lab, kung wala ako dito, bumaba ka mag-isa. Mabuti. Kinuha ni Lance ang susi, pagkatapos ay nagtungo sa sword department. Hindi man lang alam ni Elsa kung ano ang nangyari kagabi, ni hindi niya alam na patay na si Sally. Hahanapin lang siya ni Lance ngayon, dapat niyang malaman. Sa silid-aralan ng Sword Law Department. Elsa, hinahanap ka ni Lance sa labas. Si Elsa ay abala sa pagtakbo palabas, kaninang umaga nang magising siya, hindi nakita ni Elsa si Lance, ngunit masama ang pakiramdam niya sa kanyang puso, kaya nakaramdam siya ng takot sa umaga. Gaya ng inaasahan, tumakbo si Elsa palabas at nakita ang katawan ni Lance na may dugo, ang kanyang buhok ay magulo at, higit pa, siya ay mukhang walang katulad, ang kanyang mga mata ay mapurol, napakalungkot na makita. Lance, ano ang nangyayari sa iyo? Naiinis na tanong ni Elsa. Sabi ni Lance na may malungkot na mukha, patay na si Sally. Ano? Sigaw ni Elsa, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto, hindi makapaniwala. Lance, nagsinungaling ka sa akin di ba? Ayos lang kagabi, sabay tayong namamasyal, bakit nangyayari ito? Imposible. Panik na sabi ni Elsa. Pumunta ako para sabihin lang sa'yo na wala ako sa mood makipagbiroan sa'yo ngayon, aalis muna ako. Tumalikod si Lance at umalis. Hinailan ni Elsa si Lance pababa at umiyak, nasaan siya? Hindi ako naniniwalang totoo ito. Pinunasan ni Lance ang mga luha ni Elsa at sinabing, pumunta ka sa bahay ni Professor Linhan, maaari mo siyang puntahan, at sasabihin ko sa iyo ang natitira kapag bumalik ka pagkatapos. Agad na lumipad si Elsa, umiiyak ng malakas habang ginagawa niya iyon. Nanlamig na ngayon ang mga mata ni Lance, ang lalaking nakaitim na iyon kagabi, nanumpa si Lance na hahanapin niya siya, at nangakong hindi niya ito ipaghihiganti. Siyempre, mula ngayon, hindi lamang maghihiganti si Lance, magsusumikap din siya sa kanyang mga kasanayang medikal, nangako siya na ililigtas niya si Sally.
Kahit na hindi niya natutunan ang medikal na pamamaraan sa kanyang nakaraang buhay, si Lance ay kailangang magsaliksik sa kanya ng mag-isa sa buhay na ito, kahit na hindi ito natutunan ni Lance sa kanyang nakaraang buhay, ngunit nakita man lamang ni Lance ang kanyang tiyuhin na gumanap nito, at madalas na marinig ito mula sa asawa ng kanyang guro, sa kanyang hindi malay, tiyak na mayroon pa ring impresyon si Lance, hindi ito isang pantasya na si Lance ay kailangang magsaliksik dito ng mag-isa, ngunit, hindi alam ni Lance kung gaano ito katagal, maaaring ilang taon, marahil ilang mga dekada. Si Lance ay nakaupo sa dormitoryo, ang kanyang mga mata ay dumilat, sina Xavier at Jimboy ay alam na rin kung ano ang nangyari, wala nang ibang magagawa kundi ang mag-comfort ng isang pangungusap. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay hindi ka makatitiyak na makukuha mo ang tamang halaga ng pera. Ang insidenteng ito ay mabilis na naiulat ng Genius Restaurant, at kumalat ang balita sa buong Martial Arts Academy. Nang marinig ng kapatid ni Sally na si Winnie ang balita, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso, bagamat hiwalay na siya kay Sally mula pagkabata at ang kanyang damdamin ay hindi masyadong maganda, ngunit siya ay kapatid pa rin kahit anong mangyari. 576. Sa sandaling ito, sa opisina ng principal ng Martial Arts Academy, nalaman din ito ng principal at labis na nabigla at nagalit. Sinong teacher ang gumawa nito? Kung teacher talaga ng Martial Arts Academy ang may gawa nito, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit, ibigay mo sa akin ang dispatch. Agad na utos ng principal. Sa hapon, sa wakas ay makukuha na ang resulta ng investigasyon na iniutos ng principal. Gayunpaman, natigilan ang principal doon matapos marinig ang resulta ng investigasyon. Principal, gusto mo bang sabihin kay Lance? Hindi, huwag mong ipaalam kay Lance, ang pagsasabi kay Lance ay kapareho ng pagpapalam kay Lance na mamatay. Hindi kayang saktan ni Lance ang sinuman, kaya paano kung malaman mo, mas mabilis kang mamatay sa halip? Sabi. Nagkulong si Lance sa kanyang silid at hindi lumabas sa buong araw, napakahirap talagang mawala ng mag-isa sa kanyang tabi. Hindi maintindihan ni Lance, kailangan ba talagang gumawa ng isang bagay na napakadesperado para sa ikapitong baitang martial arts book sa distrito. Paano kung makaganti siya ngayon, hindi mabubuhay si Sally? Lance, nandito ang principal para makita ka. Sa labas, sumigaw si Xavier. Binuksan ni Lance ang pinto sa kanyang silid, at ang principal ay nakatayo sa sala ng kanyang dormitoryo. Lance, narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo, kailangan mong malungkot. Payo ng principal. Ayaw ni Lance na marinig ang salitang pagluksa, hindi naniniwala si Lance na namatay talaga si Sally nang ganoon lang, nanumpa si Lance na hahayaan niya itong mabuhay. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Principal, hinahanap mo ba ako? May kailangan ba akong sabihin sa iyo, ang taong pumatay sa akin kagabi, sigurado akong guro iyon mula sa Martial Arts Academy. Sabi ni Lance na nakakuyom ang dalawang kamao. Sinabi ng principal, maaaring isa rin ito mula sa 4 na Island Guardian families. Mariin na umiling si Lance at sinabing, hindi, sino sa pinakamalakas na miyembro ng Protectorate Island families ang hindi magkakaroon ng ilang lihim na libro ng 7th grade martial arts, napakababa ng posibilidad na matukso ng 7th grade martial arts, kaya lang. Mas malaki ang motibo ng mga estudyante at guro ng Martial Academy, principal, may alam ka ba, dapat mas madali kang matunten bilang principal. Gustong sabihin ng principal, ngunit hindi niya masabi ngayon, ang totoong sitwasyon ay hindi para sa gantimpala, ngunit sa ibang dahilan. Principal, alam kong may gusto kang sabihin, hindi mo ito may tatago sa akin. Sabi ni Lance na may pagtatampo na mukha. Bumantong hininga ang principal, Lance, ang dapat mong gawin sa ngayon ay kalimutan ang tungkol sa bagay na ito. Ngumisi si Lance. Forget about this matter. Principal, are you trying to persuade me? Sayang, Lance, ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan, kung hindi ka lang pinalad kahapon, namatay ka na kasama ng iyong kasintahan.
Nag-aalala ako ngayon na kung mabaigo silang patayin ka ng isang beses, sila'y babalik ako sa pangalawang pagkakataon. Dapat mong subukang umalis sa Martial Arts Academy ng kaunti hanggat maaari sa mga araw na ito, at magpapadala ako ng isang tao upang mas manood sa iyo sa dilim. Sabi ng principal. Principal, you are not going to the point. Tell me who assassinated me. I can't listen to anything but this right now. Lance gritted his teeth. Lance, makinig ka sa akin, hindi ko masasabi sa iyo, kahit sa ngayon, kung sasabihin ko sa iyo, hindi mo maiiwasang puntahan siya at sa halip ay mapabilis ang iyong pagkamatay. Masasabi ko lang sa iyo na ang mga taong gustong mamatay ka, hindi mo kayang masaktan, maging ang iyong pamilya, at ang iyong pamilyang Damon ay tiyak na hindi manindigan para sa iyo kapag nalaman nila ito. Iyon lang ang masasabi ko, magpahinga ka ng mabuti, huwag mo nang masyadong isipin, ang pagpapanaturalin buhay mo ay mas mahalaga kaysa sa paghihiganti. Tinapik ng principal ang balikat ni Lance at naglakad palayo. Malungkot ang mukha ni Lance, naunawaan ni Lance na hindi ang bounty ang napakahirap, ang taong gustong mamatay siya, mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa malalaking pamilya ng Yanhuang Empire, wala si Lance. Ang lakas makaganti ngayon kaya hindi sinabi sa kanya ng principal para protektahan siya. Umungol si Lance, wala akong pakialam kung sino ka, wala akong pakialam kung sino ka, hindi ako kapareho ng kapalaran mo, kung hindi ako maghihiganti, ipinangako kung hindi ako magiging isang tao, kahit na malakas ka, ako, si Lance, ay tiyak na lilipulin ang iyong buong pamilya, gagawin kong pagbayaran ito ng iyong buong pamilya sa kanilang buhay. Nakita ni na Xavier at Jimboy ang mukha ni Lance ngayon, ito ay lubhang nakakatakot, at isang napakalaking puot ang lumabas sa katawan ni Lance. Sa oras na ito, sa isang tiyak na vilya sa gilid ng burol sa Martial Academy, sa basement. Sabi ng isang babae, hindi mo man lang napatay si Lance kagabi. Medyo maswerte talaga ang brat na ito, talagang nakatakas siya sa mga kamay ko at kinuha ang bangkay ng girlfriend niya, kung ano man ang maagang hautian, natatakot ako na mamatay siya sa kabila ng kamatayan. Hindi nakakagulat na tumingin sa kanya si Mr. Harrison ang hindi komportable. At hiniling na patay na siya, itong si Lance ay may maraming potensyal Natatawa na sabi ng isang lalaking guro na may sapat na kalamnan. Sinabi ng babae, sa madaling salita, mas mabuting gawin mo ang trabaho kung ano ang ipinaliwanag ni Mr. Harrison. Huwag kang mag-alala dahil lang hindi namatay si Lance kagabi, hindi ibig sabihin na mamayang gabi, bukas ng gabi, mabubuhay din siya, ako man lang ay guro ng Hautian Great Perfection, kung hindi ko kayang pumatay ng isang maagang Hautian brat, kung gayon anong mukha ang mayroon ako para magtrabaho para kay Mr. Harrison. Maya-maya lang ay sumulpat ang principal sa hagdan, galit na nakatingin sa lalaking guro ang mga mata nito. Principal, anong ginagawa mo dito? Ngumiti ang matipunong lalaki. Galit na sinabi ng principal, pinatay mo ba si Lance? Nako, principal alam mo na, dahil naimbestigahan mo na ako iyon, dapat na imbestigahan mo na rin kung sino ang gustong patayin si Lance, kaya ano ang hinahanap mo sa akin, huwag mong sabihin gusto mo akong pigilan. Walang kwentang pigilan ako. Sinabi ng principal, kung maglakas loob kang patayin si Lance sa aking Martial Academy, tiyak na hindi kita pakakawalan. Ngumuso ang matipunong lalaki, sinabi ko na, hindi sa gusto kong patayin si Lance, kundi may gustong patayin siya. Which so what? This is my martial arts academy. You better listen well, otherwise, I will not be polite to you. Sabi ng principal at umalis na. Medyo maingat pa rin ang maskuladong guro, kahit na mahirap siya sa likod ng entablado, siya pa rin kung tutuusin. Sinabi ng maskuladong guro sa babae, bumalik ka at magulat kay Mr. Harrison, tiyak na papatayin ko si Lance, ngunit maaaring tumagal ito ng ilang oras, ang principal na ito, ay tila desididong protektahan si Lance, ngunit hindi nakakagulat, Si Lance ang pinakamalakas na henyo sa kasaysayan ng Martial Arts Academy. Ngunit sa kasamaang palad, kung sino ang nagpahintulot sa kanya na pagsalusan si Duke Harrison, ang pamilya ay makapangyarihan, ito ay napakabagal.
Dumating si Winnie upang hanapin si Lance. Bakit pinatay si Sally, at sino ito? Galit na tanong ni Winnie. Paano ko malalaman? Kasalanan mo ang lahat. Oo, kasalanan ko. Ngayon, paano ko iiwan ang aking ama na mag-isa? Umiiyak na sabi ni Winnie. Naisip ni Lance si Kent Brown at nakaramdam ng kirot sa loob, ang kanilang mag-ama ay palaging umaasa sa isa't isa, ngayong wala na ang kanyang anak, ano ang gagawin niya? Determinado na naman si Lance sa kanyang sarili, kailangan niyang iligtas si Sally, kailangan niya. Lance, malapit na ang summer break, anong plano mo? Tanong ni Uranus. Bakasyon sa tag-init. Nawawala si Lance, binalak niyang bumalik sa lungsod ng London kasama si Sally para sa mga bakasyon sa tag-araw at bisitahin ang Bella ng magkasama, ngunit ngayon. Nalungkot si Lance. 577. Hindi ko alam. Umiling si Lance, wala pa siya sa mood na mag-isip tungkol doon ngayon, gusto niyang mag-higanti, gusto niyang pagbutihin ang kanyang lakas, gusto niyang pag-aralan ang medical na sining, pagbutihin his medical skills, and save Sally back. Ano ang kinalaman ng summer vacation sa kanya, hindi siya nag-relax kahit summer vacation. Bakit hindi ka pumunta sa aking bayang Kinalokan at magsaya, alisin mo ang iyong isip sa mga bagay-bagay, hindi mabuti para sa iyo na mainas ka dito mag-isa, oras ang luna sa sakit. At saka, ang aking tahanan ay napakalapit sa Shumei ang bahay ni Chen, ang pagpunta sa bahay ko ay kapareho ng pagpunta sa bahay ni Elsa para maglaro. Sabi ni Xavier. Hindi ko alam. Umiling muli si Lance. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas mula nang makita niya si Bella, at dahil sa summer vacation, walang dahilan para hindi pumunta si Lance sa kanya. Gayunpaman, si Lance ay nasa masamang kalagayan ngayon, at tila walang kagalakan sa pagpunta kay Bella, hindi dahil sa hindi na niya mahal si Bella Palan, ngunit dahil may mas kaunting tao, paano para maging masaya. Kung tungkol sa pagpunta sa bayan ni Xavier upang maglaro, ito ay mas isang biro. Sure enough, wala pang isang linggo, summer vacation na ang Martial Academy. Maraming mga estudyante ang sunod-sunod na umalis sa Martial Arts Academy, masayang sumakay ng eroplano para lumipad pabalik sa kani-kanilang mga lungsod, habang si Lance, na nalilito sa kung ano ang gagawin, ay marahil ay hindi nagawang pasiglahin ang kanyang espiritu sa anumang bagay. Kaysa malaman kung sino ang kanyang mga kaaway. Mahigit isang linggo na mula nang umalis si Sally, at sa linggong iyon, sinubukang hanapin ni Lance ang lalaking nakaitim na pumatay sa kanya noong gabing iyon, at pumunta pa siya sa lambak kung saan nangyari ang aksidente noong gabing iyon, ngunit hindi niya ginawa magkaroon ng anumang swerte. Pumunta rin si Lance para makiusap sa principal na sabihin sa kanya kung sino iyon, ngunit hindi sasabihin ng principal, sinabi lang ng principal kay Lance na huwag umalis sa hangganan ng Martial Arts Academy, marami lang siyang magagawa. Masakit, huminahon si Lance at nag-isip tungkol dito, sinusubukan din ng principal na protektahan siya, at marahil, ang taong gustong patayin siya ay talagang hindi niya kayang ipaghiganti sa ngayon. Kung gayon, dapat na munang isipin ni Lance na pagbutihin ang kanyang lakas bago siya maging kwalipikadong banggitin ang paghihiganti. Sa wakas ay nakompromiso at pinagbuti ni Lance ang kanyang lakas, pati na rin ang kanyang sining, bago hinabol ang kanyang mga kaaway. Ang araw na tumuntong si Lance sa Innate Sky ay ang araw na lilipulin ang kanyang buong angkan, sinabi ni Lance sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Isa-isang nagbakasyon ang lahat ng estudyante ng Martial Academy. Hindi pa nakakabalik sina Xavier at Elsa, at tila gustong manatili ni Elsa kay Lance sa lahat ng oras. Sinabi ni Lance kay Elsa, umuwi na kayo ni Xavier at iwan akong mag-isa. Ano naman sayo? Maaaring hindi ako umalis sa Marshall Island, gusto kong makita kung may pagkakataon akong makapasok muli sa World Village para sa pagsasanay, kailangan kong pagbutihin ang aking lakas sa lalong madaling panahon. Sabi ni Lance na may matatag na tingin. Sasamahan kita. Hindi, umuwi ka kasama si Xavier, mahigit kalahating taon ka nang wala sa bahay. Ayokong sundan mo ako, natatakot ako, mangyari ulit ang nangyari kay Sally, ako. Natatakot ako ngayon. Sinabi ni Lance na sinundan siya ni Elsa, natakot si Lance na hindi niya ito maprotektahan.
Nakita ni Elsa na determinado si Lance at tumango siya. Kung gayon mag-ingat ka sa lahat, oras na para magsimula ng paaralan, gusto kitang makitang buo. Sabi ni Elsa. Okay, I promise you. Tumango si Lance. Kinabukasan lang ay nag-aatubili na umalis si Elsa sa Woolen Island kasama si Xavier at umuwi, gustong ipilit ni Elsa na samahan si Lance, ngunit ang higit na kailangan ni Lance ngayon ay hindi ang kanyang kumpanya, baka siya na lang ang magdala. Disadvantages kay Lance, kaya tiniis pa rin niya ang sakit ng pag-alis kay Lance para sa isang summer vacation. Mag-isang nakaupo si Lance sa dormitoryo ni Sally. Nakauwi na ang dalawang kasama ni Sally, walang laman ang dormitoryo, ang buong martial arts academy, halos walang laman, walang masyadong tao ang hindi umuuwi sa summer. Ang puso ni Lance ay walang laman din. Pumunta si Lance upang hanapin ang principal. Lance, hindi ka ba naiinip, ha? Tumawa ang principal. Sinabi ni Lance, Principal, gusto kong pumunta sa World Village, makapasok ba ako sa World Village para mag-practice? Kahit na ang ibig sabihin nito ay muling pumasok sa Oblivion City. Umiling ang principal, hindi ako ang magdedesisyon, 2 beses lang nagbubukas sa isang semestre ang World Village para sa Martial Arts Academy, at ganoon din ang 4 na Island Guardian families. At saka, ang pagpasok sa Memory Stone Adventure ng World Village ay, tsaka ang Consciousness Entry, kung masyadong madalas, malaki ang mangyayari, posibleng paglabas mo ay tulala ka, o kahit ang kamalayan mo ay hindi na lalabas at mapahamak sa Memory Stone. Hindi na nagtanong pa si Lance nang makita niya ang matatag na salita ng principal. Principal, uuwi na ako. Dahil iyon ang nangyari, walang pagpipilian si Lance kundi bumalik muna sa London City, pagkatapos, pupunta si Lance sa ibang lugar para magsanay, gayunpaman, ang pagsasanay ay hindi kinakailangang pumunta sa Memory Stone, ang katotohanan ay maaaring kasama mo rin, napakaraming lugar sa mundo, marami pa ring lugar si Lance na hindi pa niya napupuntahan. Tumango ang principal, pagkatapos ay ipapadala kita sa Woolen Island Airport, ipapadala kita sa eroplano. Hindi tumanggi si Lance, malamang na nag-aalala ang principal na may muling papatay sa kanya pagkatapos umalis si Lance sa loob ng Martial Arts Academy. Bumalik sa lungsod, ang Yanhuang Empire ay napakalaki na mahirap makahanap ng isang tao hanggat hindi sila palaging nanunood ng isang tao, kaya ang principal ay hindi nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari kay Lance kapag siya ay bumalik sa Yanhuang Imperyo. Kasama ng principal, dumating si Lance sa airport at sumakay si Lance ng eroplano papuntang Tiananmen. Sa oras na ito, sa Yanhuang Empire, ang Tang family, ang mga elder ng Tang family ay nagpupulong, at ang lahat ay tila napakahusay. Mga matatanda, ang kasintahan ni Lance na si Sally ay namatay, kahit si Lance ay muntik ng mapatay, iniulat namin ang bagay na ito sa likas na eksperto ng pamilya na si Tang Zenshan. Si Tang Zenshan ay espesyal na nagtungo upang mag-imbestiga at nag-imbestiga. Ano ang sinabi ng clan leader Tang Zenshan? Ang lahat ng matatanda ay abala sa pagtatanong. Bumantong hininga ang elder ng pamilya Tang, ang taong nag-utos na patayin si Lance ay si Angus. Sino si Angus? Ito ay isang unang anak ng Yanhuang Empire, isang pangkalahatang klase ng pamilya. Ano? Nagulat ang lahat ng matatanda sa audience. Paano ito, bakit ang unang anak na lalaki ng isang pangkalahatang antas ng pamilya ay gustong magtanim ng sama ng loob kay Lance? Hindi ba ito makatuwiran? Ito, hindi natin alam, kailangan nating tanungin mismo si Lance, hindi natin alam kung saan niya sinaktan ang unang anak ng general family. Gayunpaman, totoo na si Lance ay medyo mayabang na tao. At hindi masyadong kakaiba na nasaktan niya ang isang unang anak na lalaki ng isang pangkalahatang antas ng pamilya. Hindi ba niya napilayan ang isang henyong anak ng pamilyang Lan noon, ngunit sa kabutihang palad, ang pamilyang Lan na iyon ay isang face na pamilya lamang, kung hindi, tang magkakaroon na sana ng problema si Lance. Natahimik ang lahat ng matatanda ng Tang family. Kilalang kilala na sa Yanhuang Empire, maraming pamilya, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang kapangyarihan ng bawat pamilya ay pareho, ang ilang pamilya ay malakas at ang ilan ay mahina.
Ang lakas ng kapangyarihan ng isang pamilya ay halos inuri ayon sa mundo. Sa mga sumusunod na kategorya batay sa pinakamalakas na eksperto ng pamilya at sa bilang ng mga likas na eksperto, klase ng sundalo, face class, scholar class, general class, king class, at emperor class. 578. Kabilang sa mga ito, ang isang pamilyang grade sundalo ang pinakamahina, na may mga isa o dalawang likas na eksperto. Maaari itong bumuo ng isang pamilyang grade sundalo, na sinusundan ng isang face grade na pamilya, pagkatapos ay isang scholar grade na pamilya, isang general grade na pamilya, isang king grade family, at isang emperor grade family. Ang pamilyang daemon ay isang face class na pamilya, sa ikalawang antas. Ang pangkalahatang ranggo, sa kabilang banda, ay nasa ikaapat na antas. Sa pinakasimpleng salita, mailalarawan ng isang tao ang sitwasyon ng isang pamilyang pangkalahatang baitang, kung ang isang tao sa pamilya ay tumuntong sa kaharian ng celestial unity, kung gayon ang pamilya ay maaaring ma-promote sa isang pamilyang general grade. Ang Yanhuang Empire ay nabuo mula sa mga pamilyang ito sa lahat ng laki, at ang pinakamakapangyarihan, natural, ay imperial, kaya, tinawag itong Yanhuang Empire. Ngayon, ang katotohanan na ang isang unang anak na lalaki ng isang pangkalahatang antas ng pamilya ay sumusubok na patayin si Lance ay kumalat na pabalik sa pamilyang Daemon, at ang pamilyang Daemon ay nabigla tulad ng isang lindol. Maging ang mga likas na eksperto ng Tang family ay naalarma, na kinasasangkutan ng isang mas mataas na antas ng pamilya, at kung hindi ito hahawakan ng mabuti, kung gayon ito ay maaaring humantong sa pagkalipol ng isang mas mababang pamilya. Grand Elder, ano ngayon? Ano ang sinasabi nila tungkol sa mga likas na amo ng ating pamilya? Pumayag na si Lance na bumalik sa Tang family Nahihirapang sinabi ng elder ng pamilya Tang, sinabi ng likas na eksperto ng pamilya na hiniarlin niya muna kay Lance na huwag bumalik sa pamilya Tang sandali. Anong ibig mong sabihin? Napakahusay ni Lance, bakit hindi mo siya hayaang bumalik sa pamilya? Principal. Nararating na ni Lance ang Hautian Realm ngayon, kung patuloy na magiging malakas si Lance, balang araw sa hinaharap, hindi lang siya tatakbong sa likas, malamang na siya ay tatantong sa Celestial Realm, kung ganoon ang sitwasyon. Kung gayon ang aming pamilyang Daemon, gayon paman, ay maaaring ma-promote sa isang pangkalahatang pamilya. Ang mga likas na eksperto ng aming Tang family ay hanggal, hindi man lang nila naiintindihan ang ganoong simpleng katotohanan. Ang bawat isa ay nagsasabi ng isang pangungusap mula sa iyo at isang pangungusap mula sa akin, na nagpapahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Sinabi ng matanda, tumigil na tayo, hindi ko ito desisyon, bagamat, ang talento ni Lance, marahil sa hinaharap, ay posibleng pumasok sa Celestial Unity Realm, ngunit ang posibilidad na mangyari ito ay hindi masyadong mataas. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang probabilidad, ngunit sa halip, may gustong mamatay na siya ngayon, isang taong mula sa pangkalahatang antas ng pamilya ang gustong mamatay siya. Haharapin ba muna natin ang kasalukuyan nating relasyon, o gusto ba natin ang mga tagumpay ni Lance sa hinaharap? Kung hindi maingat na haharapin, maaari itong humantong sa pagbaba ng pamilya nating Tang. Kung tumanggi ang pamilya Tang, ano pa ang silbi ng kung ano ang magiging Lance sa hinaharap? Bukod dito, si Lance ay naglaro ng isang malaking laro sa oras na ito, kung ang general ang pamilya ay talagang nakakumbinsi sa pagkamatay ni Lance, kung gayon paano pa mabubuhay si Lance, hindi na siya mabubuhay, kaya paano niya sasabihin ang tungkol sa hinaharap? Ang lahat ng matatanda sa palasyo ay tumahimik at tumigil sa pagsasalita. Sa sandaling ito, isang katulong ang tumakbo sa labas ng pinto. Pag-uulat sa mga elder, isang liham ng pamilya ang natanggap. Ipakita mo ito. Sabi ng elder ng pamilyang Daemon. Matapos maiharap ang liham, binubuksan ni Tang Chi ang sobra at bumantong hininga pagkatapos tingnan ito. Grand Elder, anong uri ng sulat? Tanong ng karamihan. Sinabi ni Tang Chi Zing, ang sulat ng pag-alis ng pamilya Moyong, sayang. Ano? Ang pag-urong ng pamilya Merong, kanino galing? Bumalik na ang lahat, bumalik na ang pakikipag-ugnayan ni Lance kay Gina, maging ang pakikipag-ugnayan ni Tristan kay Merong Shengnan ay bumalik na.
Napabuntong hininga na lang ang karamihan dito. Ang pamilyang Merong ay isang ranggo na pamilya, sa ikatlong antas, mas malakas kaysa sa pamilyang Damon. Ang orihinal na pagpapakasal sa pamilyang Merong ay kapakipakinabang sa pamilyang Damon, gayunpaman, ito ay binawi. Walang magawa ang lahat, hindi naman ganito lahat ang family marriages, walang credibility, kahit kasal na, may authoress, not to mention na hindi pa sila kasal. Bumalik si Lance sa London City, ang kabuuan. Ang mga tao ay nasa ulirat, si Sally ay wala na, kaya paano kung siya ay bumalik na mag-isa? Tumayo si Lance na nakatingin sa malayong bahagi ng tahanan ni Kent Brown. Tila nakita minsan ni Lance at si Sally, sa loob at labas ng bahay na ito, at sa balkonahe ng silid na iyon, na madalas tumatalon mula sa balkonahe patungo sa silid ni Sally, nang malabo, tila nakita ni Lance ang figure ni Sally sa pangkalahatan. Nagmamasid si Lance mula sa malayo sa mahabang panahon, pagkatapos ng lahat, hindi pumasok sa loob dahil hindi alam ni Lance kung paano ipapaliwanag kay Kent Brown. Si Lance ay naglalakad ng walang patutunguhan sa kalye ng mag-isa. Sa pagdaan niya sa isang tindahan, isang variety show ang tumutugtog sa loob, kung saan si Bella ay nakatayo sa entablado na kumakanta. Ang entablado ay napakalaki at ang mga manunood ay marami. Alam na ni Lance mula kay Kent Brown na si Bella ay lumahok sa magandang boses at isa ng mga awit, at sa ngayon ang shop na ito ay nagbo-broadcast ng video ng pinakahuling paglahok ni Bella sa palabas. Tumingin si Lance kay Bella sa entablado at tila hindi pamilyar, hindi man lang siya nakilala sa unang tingin. Dati, ang impresyon ni Lance ay siya ay isang mag-aaral na nakasuot ng simpleng uniforme sa paaralan, ngunit ngayon, nakabihis na siya sa entablado. Siyempre, naiintindihan din ni Lance na hindi ito isang bagay na maaari niyang piliin, ito ay ang makeup artist. Nang palabas na nakakuha ng hitsura. Sa isang sulyap, mayroon ng mundo ng pagkakaiba sa pagitan niya at ng impresyon ni Lance sa kanya. Tila ayaw ni Lance na makita siyang ganito, o ang lumang plane ay lalong nagpahanga kay Lance. Tumingin sa kanya si Lance saglit at tinanong ang tindera, kailan ito broadcast? Kagabi. Lance O's at tumalikod para maglakad palayo. Naalala pa rin ni Lance ang numero ng telepono ni Bella, at iniisip kung binago niya ito. Naglalakad si Lance sa kalye, naghahanap ng lugar na matatawagan. Lance! Sa sandaling iyon, sumigaw ang isa sa likuran niya, lumingon si Lance at nakita niyang principal iyon ng Bayan Middle School. Pakiramdam ni Lance ay matagal na niyang hindi nakita ang principal, at bigla siyang nakita, medyo pamilyar pa rin siya sa unang tingin, at isang pakiramdam na puno ng alaala. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Bayan Middle School ngayon, ang 5 masasamang kabataan, ang 6 na baliw na kabataan, at si Jorit Ian, Liao Jia Yuan at iba pa. Kung iisipin noon, talagang walang kakapusan sa pang-aapi sa kanila, ngunit si Lance ay napunta na ngayon sa isang sitwasyon kung saan ang mga kababaihan ay pinatay. Headmaster, ikaw pala. Lance, matagal nang hindi nagkita, hindi ko inaasahan na magkikita kita sa kalye, kailan ka pa bumalik? Magalang nang umiti ang punong guro. Ngunit hindi mapangiti si Lance. Bagong dating. Haha. Summer vacation na, kailan ka libre ay Bayan Middle School, sabihin mo sa mga dati mong kaklase ang oras mo sa Martial Arts Academy. Magandang pagkakataon. Nakita ng punong guro na tila masama ang loob ni Lance at nagtanong, kumusta kayo ni Sally? Nagdilim ang mukha ni Lance at sinabing, ayos lang. Lance, gusto mo bang pumunta sa bahay ko at maupo? Umiling si Don Zimmer, next time. Sige, alis muna ako. Wala nang sinabi pa si Lance sa principal ng Bayan Middle School, kahit na hindi ito magandang relasyon sa una. Nakahanap si Lance ng isang payphone at tumawag. Maya-maya, dumating ang kabilang partido. 579. Hello. Ang boses ay ang pamilyar na boses na ginamit ni Lizette. Hello. Saglit na hindi umimik si Lance. Hello, sino ka?
Ang tawag sa telepono ni Bella ay karaniwang para sa kanyang katulong na sagutin, ngunit ang numerong sinagot ng katulong ay ibang numero, at ngayon ang numerong ito ay ang kanyang numero sa lungsod ng London, na kilala lamang ng mga nakakakilala sa kanyang mga kakilala sa lungsod ng London. Bella, long time no see. Sabi ni Lance sa mabigat na boses. Sa kabilang panig ng telepono, nanginginig ang katawan ni Bella. Honey, it's you. Si Bella ay orihinal na lumabas ng Lance, ngunit biglang pinalitan ang kanyang pangalan ng asawa. Well, ako ito. Nasaan ka? Sigaw ni Bella. Nagbakasyon ako sa Tag-Araw, nasa London ako, kumusta ka? Tanong ni Lance, kausap si Bella Pallen, medyo gumon ang mood, medyo kakaiba, tila si Bella siya pa rin ang parehong Bella, puno pa rin siya ng kainosentehan at kabaitan. I'm out of town, I joined the voice show. Umiiyak si Bella Pallen dahil nasa sabik siyang makatanggap ng tawag mula kay Lance. Ang 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Mabuti para sa iyo. Gayunpaman, ang boses ni Lance, palaging may malungkot na timbre. Hintayin mo ako, babalik ako agad. Mabuti. Tumango si Lance. Ang pagbabalik ni Lance ay orihinal na hanapin siya, at ang katotohanang si Bella ay nakabalik kaagad ay nagpainit ng kaunti sa puso ni Lance, ang puso ni Lance ay napakarupok ngayon. Sa ilang malayong lungsod, ibinaba ni Bella ang telepono, pinunasan ang kanyang mga luha, at agad na tumayo at lumabas. Si Bella ay nasa isang rehearsal hall sa sandaling ito, at ang unang concert tour ng The Voice ay gaganapin ngayong gabi, kaya masasabing ang araw na ito ay napakahalaga. Gayunpaman, agad na tumilapon si Bella Pallen. Bella, saan ka pupunta? Isang chubby na babaeng assistant sa likod ang abala sa pagtatanong. Gusto ko nang umuwi. Sabi ni Bella Pallen nang hindi tumalikod. Bella, baliw ka? May concert ngayong gabi? Ikaw ang overall champion ng The Voice, personal sa iyo ang 1/3 ng palabas, paano ka makaka-absent? Busy ang assistant. Hinubad ni Bella Pallen ang isang karatula na nakasabit sa kanyang leeg, ibinalik iyon, at sinabing, hindi ako dadalo. Bella. Natulala ang assistant doon, nang makitang hindi sumagot si Bella, sumigaw siya, Bella, kahit may malaking bagay, dapat isantabi mo yan hindi ka ba makapaghintay hanggang sa concert? Tapos na tapos uuwi na. Napakaraming tao ang naghihintay na manood ng concert. Anything less is not as important as going back, sorry. Kayla, you took the liberty of walking away? It's a breach of the company contract. The company will demanded you. It's not like you can afford to pay for such big loss alone. You should know how hard the company's backstage is. Si Bella ay tumakbo palabas ng rehearsal hall, sumakay ng taxi, at dumiretso sa airport. Sumunod ang isang lalaki mula sa gitna ng inner gate, ang lalaking ito mula sa gitna ng inner gate ay ipinadala ng Ching Yang Gate Master para protektahan siya. Ang Ching Yang Gate Master ay ang pinakamalaking irregular power sa Dongyang County. Nang si Lance ay naging isang inner gate realm, kinuha niya ang master bilang kanyang junior brother, kaya nagpadala siya ng isang lalaki mula sa gitna ng inner gate upang protektahan si Bella, at dahil sa malakas na lalaking ito mula sa gitna ng panloob na gate, si Bella ay naprotektahan mula sa maraming inis. Gayunpaman, ang maliit na inis ay nawala, ngunit ang malaking inis ay napakarami, ang pagtugis sa marami ni Bella, ngunit si Bella ay hindi isang tuyong bigas, siya ay talagang may talento sa larangan ng boses, ang kalahating ito taon, umaasa siya sa sarili nilang pag-atake ng boses. Itinuring din na nasa isang tiyak na antas ang hit. Sa sandaling umalis si Bella, tumawag ang assistant na iyon sa telepono. Hoy, Gangzi? Tumawag si Bella at nagmamadaling umalis, hindi man lang kumakanta sa konsyerto ngayong gabi. Hindi ko alam kung sino ang tumanggap ng tawag, pero narinig kong sinabi niya na uuwi na siya, kaya ako akala niya siguro boyfriend niya yon. Lance. Oo. Mabuti. Pagkababa ng telepono, sa kabilang dulo ng linya, isang kabataang lalaki na may malamig na mga mata ang tumawag kaagad, Hoy, Tuo Ying, bakit buhay pa si Lance?
Hindi ba sinabi ko sa iyo na pumunta ka sa Martial Arts Academy at hirlinin kay Guanwei na patayin si Lance? Bakit buhay ka pa? At bumalik ito sa kanyang bayan. Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi ng isang babae, Mr. Harrison, hini-Arlene ko kay Guanwei na patayin si Lance, ngunit hindi nakuha ni Guanwei ang gabing iyon at hindi nagtagumpay. Nang maglaon, pagkatapos bumalik sa akademya, ang presidente ng Martial Academy ay hindi pinahintulutan ang sinuman na hawakan si Lance sa loob ng mga hangganan ng akademya, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Guanwei na gawin ito, ngunit sinabi ni Guanwei na tatapusin niya ang Lance ng maaga o huli. Sooner or later is how long? Lance is a person I don't like much. I don't want him still alive. Now Bella heard his call to come back and left the concert behind at bumalik para hanapin siya. Mr. Harrison, ano ang tungkol doon? Sige, huwag kang mag-abala, ako na mismo ang mag-aayos para sa iba. Dahil nakabalik na si Lance sa London City, magpapadala ako ng tao sa London City para ipunan at patayin si Lance, gusto kong makita kung sino ay basura. Pagkasabi nito ay ibinabanan niya ang telepono. Si Lance ay nasa London City, pabalik sa kanyang tahanan sa Songtao neighborhood, gamit ang isang bagong cellphone na binili niya sa ibaba para i-text si Bella at sabihin sa kanya ang pansamantalang numero. Malinis ang tahanan sa kapitbahayan ng Songtao, at tila pinupuntahan ni na Xiao Huan at Jingwei upang linisin ito paminsan-minsan. Hindi nagtagal matapos itong ipadala ni Lance, tumawag ang numero ni Bella. Honey. Bella, nasa Songtao District ako. Ma'am, papunta na ako sa airport, bukas ng gabi pa ako uuwi. Sige, hihintayin kita. I'll call you every now and then on the way, and every now and then again, kaya keep your phone on I miss you. Mabuti. Tumango si Bella, kaya lang, napakarami ng sinabi ni Bella kay Lance. Pakiramdam na medyo kakaiba ang tono ng boses ni Lance, na parang napakalungkot, dati ay hindi siya ganito magsalita, sa kahit na siya ay tumatawa at napakasigla, ngunit ngayon, na parang hindi niya narinig ng kaunti si Lance na ngumiti, si Bella ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa sa loob, at hindi na makapaghintay na makauwi kaagad. Ibinaba ni Lance ang telepono at inisip ang sarili, dapat kong puntahan si Uncle Brown sa lalong madaling panahon at linawin sa kanya ang mga bagay-bagay, hindi ko ito dapat itago ng ganito, hindi naman kayang takpan ng papel ang apoy kung tutuusin. Nang gabing iyon, lumabas si Lance sa lugar ng Songtao at nagtungo sa bahay ni Kent Brown. Hindi nagtagal ay dumating na si Lance sa labas ng bahay ni Kent Brown, ngunit paulit-ulit na gumala si Lance bago nagpas siyang pumasok. Si Kent ay kumakain. Biglang lumingon si Kent at nakita si Lance na nakatayo sa pintuan, tahimik, inisip ni Kent na malabo ang kanyang mga mata, ngunit kinusot niya ang kanyang mga mata at tiniyak na si Lance iyon ng walang pagkakamali. Lance. Nagmamadaling tumayo si Kent. Nakita ko na si Lance ay mukhang sobrang haggard, at ang kanyang mga mata ay nawala ang dating ningning. 580. Lance, bumalik ka na, pasok ka na. Sumakit ang puso ni Lance nang makita niya si Kent Brown, at nahihirapan siyang pumasok. Tumingin si Kent sa likuran niya at nagnong, nasaan si Sally? Nang bumalik si Lance, malamang na bumalik si Sally kasama niya, ngunit hindi nakita ni Kent ang kanyang anak na babae at nataranta. Lance, bakit ka mag-isa? Nasaan si Sally? Tanong muli ni Kent. Ayaw nang itago ni Lance at sinabing, Tito Brown, pasensya na, hindi ko siya maprotektahan. Lance, gawing mas malinaw, ano ang ibig mong sabihin? Hinawakan ni Kent ang braso ni Lance at kinakabahang nagtanong. Uncle Kent, patay na si Sally. Naramdaman ni Kent ang isang kulog mula sa maaliwalas na kalangitan, ang kanyang ulo ay umiikot, hindi nakakagulat na si Lance ay bumalik na mag-isa at mukhang haggard. Sally. Napaungol si Kent, pagkatapos ay bumagsak ang buong lalaki, walang malay. Tio Brown. Tinulungan siyang tumayo ni Lance, at si Kent ay nahimete dahil sa hindi niya matanggap na katotohanan.
Naubusan si Auntie Mina at dalawang kasambahay, ang dalawang katulong na ito ay mga bagong recruit, ang dating Xiao Huan at Jin Gui, ay bumalik sa pamilya Tang. Young Master Damon. Master Brown. Agad na tumalon si Auntie Mina matapos makita si Kent na nahimatay. Sinabi ni Lance, ayos lang si Uncle Kent, nahimatay lang siya. Young Master Damon, bakit nahimatay si Master Brown? Tama, bumalik ka na, nasaan ang babaeng iyon? Sally patay na siya. Ano? Nagulat din si Auntie Mina, nanginginig ang katawan at parang matutumba na siya. Tinulong ni Lance si Kent sa sopa, pagkatapos ay pinindot ang ilang acupuncture point, at dahan-daang nagising si Kent. Sally, Sigaw ni Kent pagkagising niya, hindi siya pinigilan ni Lance at hinayaan siyang umiyak sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Kent, Lance, paano namatay si Sally at bakit ito nangyayari? Uncle Brown, si Sally ay pinatay ng isang tao, ang taong iyon ay orihinal na gustong pumatay sa akin, kaya't nahuli niya si Sally upang akitin ako sa labas ng Martial Arts Academy, nagpumiglas ako upang habulin siya, ang taong iyon ay mas malakas kaysa sa akin, ako. Hindi talaga tugma, at muntik na rin akong mamatay sa mga kamay niya. Malinaw na ipinaliwanag ni Lance ang nangyari kay Kent. Napaungol si Kent. Sinabi ni Lance, Uncle Brown, pagkatapos mamatay si Sally, ginamit ko ang life preservation technique para mapanatili ang sigla ng kanyang katawan, at sa hinaharap, kung tumaas ang aking mga medikal na kasanayan at magsaliksik ako kung paano siya gagamutin, hindi ito tulad ng wala akong pagkakataon na iligtas siya. Talaga. Sigaw ni Kent. Siyempre totoo, pero hindi maganda ang posibilidad, kahit na magtagumpay ako sa premise na 30% lang ang pagkakataon. Muling napasigaw si Kent sa narinig nito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Lance, Tito Brown, huwag kang mag-alala, maghihiganti ako para kay Sally kahit na kailangan kong ipaglaban ang aking buhay, at pati na rin, tiyak na ililigtas ko si Sally, tiyak. Umiyak si Kent Brown, hindi ba't sinabi mong 30% lang ang pagkakataon? Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, kung hindi ako magtagumpay, pupunta ako at sasamahan siya. Woo! Tito Brown, alis muna ako, ingatan mo ang sarili mo. Sabi ni Lance. Saan ka pupunta? Babalik ako sa Pinto Neighborhood. Hindi na ba ito ang iyong tahanan? Umiiyak at nagtanong si Kent, kapag namatay na si Sally, hindi rin ginagamit ni Lance ang lugar na ito bilang tahanan, lalo pang nalungkot si Kent. No, this will always be my home. It's just not the right place for me to live now. I just want to be left alone, I'll be back, this will always be my home. Sabi ni Lance. Hindi umimik si Kent Brown, lumayo si Lance, gusto niyang pumunta sa kwarto ni Sally nang umalis siya, ngunit natatakot si Lance na masaksihan ang sakit, at mas lalo siyang nakaramdam ng sakit sa loob. Hindi ngayon ang oras para sa sakit ni Lance, pagkatapos makita ni Lance si Bella, aalis siya dito para gawin ang kailangan niyang gawin para lumakas. Nakauwi na rin si Elsa. Nang umuwi si Elsa, agad na hini-Arlene ng Grand Elder ng Shu family kay Elsa na hanapin siya. Natarante si Elsa at dumating sa tirahan ng matanda. Grand Elder, hinahanap mo ba ako? Michelle, bumalik ka na. Oo. Kumusta ka kay Don? Tanong ng matanda sa pamilya Shu. Ibinaba ni Elsa ang kanyang ulo at sinabing may malungkot na tingin, medyo maganda, kaya lang, si Sally ay pinatay, si Lance ay labis na nalungkot, ako rin ay labis na nalungkot, kami ni Sally, mi ay mabuti na magkapatid. Hindi talaga namin siya matatanggap. Pinunasan ni Elsa ang kanyang mga luha. Elsa, alam nating lahat ang tungkol dito. Paano nyo nalaman? It's quite a big deal to say the least. Alam mo ba kung sino ang taong gustong pumatay kay Lance? WHO. Ito ay isang lalaki na nagngangalang Angus, siya ang unang anak ng pamilyang Harrison. Ang pamilya Harrison. Tama, ang punto ay hindi iyon, ngunit ang pamilyang Harrison na ito,
ay isang pangkalahatang antas ng pamilya. Dapat mong malaman kung ano ang kinakatawan ng pangkalahatang antas ng pamilya. Ito ay kumakatawan na ang pamilyang ito ay may mga eksperto na higit sa likas. Iyon ay mga eksperto na nakarating sa nakakatakot na celestial realm. Kailangang hayaan ang unang anak ng pamilyang ito na mamatay si Lance. Sa totoo lang, mahirap talagang mabuhay si Lance. Paano iyon? Hindi ba may pumatay kay Lance dahil sa ikapitong klaseng martial arts bounty? Elsa, huwag kang magpakatanga. Paano ang pamilya Tang? Wala bang ginagawa ang mga Don? At ang pamilya natin, di ba sinabi mo sa akin na lumapit ako kay Lance noon, pero ngayong may problema siya, magagawa na natin ang ating paglipat may busy si Chen. Elsa, hindi mo ba nakakalimutan na ang pamilya natin, isang face level na pamilya lang, nasaan ang lakas para dyan? At saka, hindi ko ito itatago sa iyo, narinig ko na pinabalik na rin ng pamilyang Damon si Lance. Sa pamilyang Damon nahuli dahil sa bagay na ito. Kung tutuusin, kung ang sama ng loob ni Lance sa pamilya Harrison ay masyadong malalim, maaaring hindi posibleng masangkot ang pamilya Tang at magdulot ng pagbaba. Hindi. Nako, ang mga usapin ng pamilya, hindi mo naiintindihan, napakasalimuot. Ang mga pamilya kung tutuusin, na may ganoong kalaking populasyon, ang kaunting kapabayaan ay maaaring humantong sa paghina ng isang pamilya o kahit na pagkalipol. Talagang hindi dapat sinaktan ni Lance ang pamilya Harrison. Unang anak na lalaki, si Angus, kung hindi, nasaan ang bagay na ito ngayon? Kung hindi dahil dito, ang pagbabalik ni Lance sa Yanhuang Empire ngayon ay hahanapin at hihingin ng maraming pamilya, ngunit ngayon, kahit ang pamilyang Damon ay may gumawa ng pansamantalang hakbang upang payagan si Lance na bumalik sa pamilya upang hindi magdala ng kapahamakan sa buong pamilyang Damon. Umiyak si Elsa nang malaman niya ang katotohanan, ngunit napakalupit pala ng katotohanan. Pangkalahatang antas ng pamilya, iyon ay isang pamilya na may mga eksperto na nalampasan ang likas na kaharian na nakaupo sa kanilang mga upuan. Umalis si Lance sa bahay ni Kent Brown, at sa di kalayuan sa labas ng bahay ni Kent Brown, isang tao ang sumigaw, "Lance!" Lumingon si Lance at nakitang ito ang ikapitong elder ng pamilya Tang. Sinabi ni Lance, paumanhin, wala ako sa mood na bumalik sa pamilyang Damon ngayon. Naisip ni Lance na hinahanap siya ng 7th elder para makabalik sa Damon family, ngunit nasaan si Lance sa ganoong mood ngayon? Oh! Ngumiti ang 7 elders ng Damong family. Lance, humanap tayo ng mauupuan, may sasabihin ako sa iyo.